Muli po, magandang araw. Ay weekend na naman po. At salamat po sa buong weekdays na tayo po ay patuloy pong sinasamahan, pinapatnubayan, iniingatan po ng Panginoon sa buhay na ito. At salamat po sa Diyos na patuloy po siyang nariyan, bagamat may mga pagkakataon na yung iba't iba po ang mga karanasan sa buhay natin, iba-iba pong mga problems ang kinakaharap, iba-iba pong mga aspeto na kung saan po ay pinanggagalingan po ng mga takbuhin ng buhay. Ano man po itong ating interpretasyon dito, ay mahalaga pa rin po na makita natin na ang Diyos po ay may control po sa lahat ng bagay. Na dapat siya papurihan, pasalamatan, at tangkilikin po natin ang kanyang pong karunungan, ang kanyang pong kapangyarihan at kaliwalatian ang dapat patuloy pong sumaatin araw-araw po. Kaya nga po, patuloy po tayo lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng pabubuli-bulay, pagdinilay-nilay na rin salita, and the same time din po ngayon ay manalangin din po tayo sa mga bagay natin dapat na tinitingnan at kaya hindi naman alintana ang mga bagay na nangyari po sa ating pong kapaligiran. Ang aking pong talata na pinagbulayan ay ang patuloy na tinatawag kong kabisado halos marahil ng mga tao, hindi lang po mananampalataya, pati po yung ibang hindi mananampalataya, ay alam din po itong talatang ito ay greatest verse in the Bible, one of the greatest verse in the Bible. Sabi nga po nila, ito na po ang puso po ng Biblia, John 3:16. From 3:15, pinapakita po rito na yung maniniwala po sa Panginoon ay magkakaroon po ng eternal life. Kaya nga pumasok po yung for God so loved the world and He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him will not perish. At pagdating po sa 17, sabi po dito, ang anak ng Diyos ay hindi nagpunta para po i-judge ang world o ang mundo o ang sanlibutan, kundi ito po ay kanya pong iligtas. Dito makita natin na meron po talagang konsekwensya po ang kasalanan ng pumasok po sa atin. Dahil dito po, marami pong mga bagay na nagkaroon po ng tinatawag na konsekwensya, kaparusahan, pagbabago, pagtatapos, paglipas na po dahil nga po sa kasalanan pumasok po sa sanlibutan. At kaya naman dito po ay meron po tayong tinatawag na second Adam, which nung una ay ang first Adam ay nagkasala, kaya pumasok po ang second Adam para po iayos muli ang ating pong relasyon sa ating Diyos na buhay. Meron po talagang pagkakataon na bagamat ika nga po ay narin naman Panginoon na sinugod ng Ama, ngunit haharapin pa rin po ng mundo ng sanlibutan ang kaparusahan kanyang haharapin sapagkat sa pagkakasalang pumasok po sa sanlibutan. Kaya nga dito, ang kagandahan po sa atin, meron po tayong pagkakataon na muli na magkaroon po ng tinatawag na maibalik po ang relasyon sa Diyos at tayo po ay hindi na po humarap po sa kaparusahan ng kamatayan. Sabi ko kasi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya naman dito, maunawa po natin mga kapatid na talaga mong magbabayad po tayo. Sapagkat sabi po ng Bible, nang pumasok po ang kasalanan ay nagkaroon po nga ng kamatayan, nagkaroon po ng pagpigil, nagkaroon po ng limitasyon ng buhay ng tao. Kaya mapansin po natin, binanggit din sa Biblia na 120 years na lang po ang maaring pamuhay ng tao sa mundong ibabaw. And after that, it's judgment. Dito maunawaan po natin na ang tangi pong paraan para po tayo ay humarap sa Diyos at magkaroon po ng tinatawag na kasaganaan at buhay na walang hanggan ay through the Lord Jesus Christ kung tayo po yung mananampalataya. Ibig sabihin, kung hindi ka mananampalataya, ikaw ay kukondem. Yung peris po dito ay katumbas po ng condemnation. Alam naman natin, pag ang condemn po, tinawag po, sinabi po na halimbawa po ang isang building ay sinabihan ng mga engineer
na kung halimbawa ito ay hindi na dapat gamitin, ito po ay i-condemn na. Pag sinabi po i-condemn, ang ibig sabihin nun, yung building na yun, aalisan ng mga ilaw, aalisan ng mga tenants, aalisan ng lahat ng bagay na nakapaloob doon, talagang iiwanan po siya. At talagang dito makita natin ang kinondina na siya. Ibig po sabihin, inabandon na po siya ng mga pagkakataon na dapat naroon po ang light po doon, yung liwanag, yung illumination po doon po sa building na yon. Kaya mangyayari po, didilim siya, magka-dark po siya, at tila magiging haunted na building na po siya. At dito nga, minsan may pumapasok na yung mga kwento, nakakatakutan, mamahay na ng mga spirito, mga spirito. Na yun po ang kwento minsan po ng mga ghostbuster, ika nga po no, ng mga taong may mga parang kumaparad natin sa mga content creator. Sila po yung nagko-content po na may mga spirit around, silang nakikita yung mga vibes po nila na kanila po nakikita po sa ganong pag-condemn na po ang isang lugar. Kaya naman ho dito makita natin yung kung paano natin makita yung tinatawag na kapangitan, yung karamarim-marim na kalagayan po ng tao kapag siya po ay walang Diyos. Kaya naman po mahalaga sa buhay natin na magkaroon tayo ng tagapagligtas. Wala pong pangalan sa silang ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Magpasalamat po tayo sa Diyos na tayo pinakakilala ng Kristo. Yung tunay na Diyos na buhay at tunay na Diyos na hindi namatay, kundi nabuhay namang muli at nag-alay ng kanyang buhay para tubusin po ang ating mga kasalanan. Salamat po sa bagang ito. Patuloy lang po tayong maglingkod. Ano po mga bagay na gagawin, gawin po natin ng maayos na meron pong patnubay at meron pong pagluwalhati sa ating pong Diyos. Salamat po.